Good morning. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Sa lahat ng mga sumusubaybay, good morning din po sa lahat. Okay? So, pinagpala po ba ang bawat isa? God is good? And all the time? Dapat ang Kristiyano ay laging masaya. Kahit may problema, ay dapat masaya. Laging nakangiti. Okay? So, tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung nakangiti. Nakasiba, no? Yan yung panghirap eh, ano? Pag may problema, ay lagi tayo nakasimangot. Dapat tayo ay nakangiti. Okay? So, try na kayo ay mag-smile. Sapagkat mas maganda yung sabi ng Biblia, ay isang medisina ang pagkain. Okay? Sige. So ngayon, yung ating pinag-aralan sa about facing the giant. Okay, so pinag-aralan natin ngayon na kung tayo ay humaharap o nakaharap man tayo ngayon sa bawat mga problema natin, ay naniniwala ba kayo na tayo ay magtatagumpay? Okay, so lahat tayo ay magtatagumpay, tayo man ay humaharap sa bawat higanti. Alam ko na lahat tayo ay mayroong iba-ibang kinakaharap na giants. Okay, so maraming bagay na pwede tayo kaharapin. But once again, kailangan muna natin na bigyan ng pagkakataon ngayon sa buhay natin sa araw na ito. Halimbawa, kayo ay si David. Umaharap sa isang matinding problema. So, let us focus what is the main problem of David's life. Ang problema niya dito is tinikmain ng Palestine yung Israel. So, ito yung malaking problema nila na kinakaharap. Okay? Okay, so sabi niya, focus on God more than the giant. So, kailangan natin ay tumutok o dapat to fix our eyes on God na hindi kaysa doon sa higante. Kaya lang, yung nagiging problema ng tao, tulad ko at tulad niyo, pag nakakaharap po tayo sa problema, hindi na natin nakikita ang Diyos. Okay? So, facing the giant, kailangan po natin, sabi dyan, is focus on God more than the giant. So, kung mayroong higante, mas makapangyarihan ang Diyos natin. Sometimes doon tayo minsan, yung mata natin, yung isip natin, ay doon na lang tayo sa problema na parang sa aquarium, na parang nakukulong ka na lang doon na hindi mo alam kung paano ka lalabas. But today, kailangan natin ngayon is to fix or to focus doon sa ating Diyos na alam natin na siya ay mas makapangyarihan kaysa doon sa higante. Amen po? Okay, so lahat na ito kayo, and open your Bible, the book of 1 Samuel, chapter 17, 45 to 47. Only 3 verses. So let us read all together. 1 Samuel, chapter 17, 45 to 47. Okay po? Sa aklat ng unang Samuel, pagkat 17, talatang 45 hanggang 47. Okay po? So, are you with me? Okay, so we will read all together. Chapter 17, verse 45, sama-sama tayo. Sumagot si David, ang dala mo'y taba, sibat at balaraw. Ngunit dalaban kita sa ngalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong inahaman. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipagkain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay. At makikita ang lahat ng narito na makapagliligtas sa Yahweh kahit walang taba at sibat. Siya ay makapangyarihan at palulupit niya kayo sa amin. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan, kami po ay naririto. Iniimbitahan po namin ang iyong banal na Espiritu na kami ay turuan, bigyan ng kaalaman, karunungan na nanggagaling sa iyo. O Diyos, pagpalayan yung Panginoong God, itong pag-aaral namin, lahat ng naririto, all our followers in social media, O God,
I pray, Panginoon, na sama-sama kami ngayon na nag-worship para sa inyo, Panginoon. And Lord, I pray also sa iba pa namin mga kapatid na on the way in our church, so God, I pray for their protections at guidance, so God. Lord God, narito kami lahat ay kakain kami, Panginoon God, na spiritual na pagkain, Panginoon. Be with us, O Lord. In Jesus' name, ang lahat ang magsabi ng Amen. Okay, tayo po lahat ay magkakakupunan. Okay, ito yung talata na makita po natin na si David ay isa po siya matipunong, siya ay matapang. David, man of courage or a brave man. Siya ay matapang. Hindi po siya coward. Hindi po siya duwag. Okay? Sa bawat pagharap ng ating problema, hindi mo kailangan na ikaw ay isa kang taong duwag. Kailangan mo ay ikaw ay may courage. Kaya man of courage. Si David po ay matapang. Not only doon sa pagiging matapang. Si David also is a godly man. Siya ay mga Diyos na tao. So lahat tayo ang hinahanap kasi ng Diyos sa atin, na lahat tayo ay hindi lang matapang, kundi tayo ay mga Diyos. Useless yung tapang mo, yung strength mo, kung wala ka naman sa Panginoon. Tama? So, today mga kapatid, ay ating subukan yung ating mga sarili kung paano natin maintindihan ang talata na itong ating babasahin. And then again, ating layunin ngayon, bakit tayo dating pag-aralan, yung focus on God more than the giant. Remember that our God is bigger than the giant. Kaya lagi niyong tatandaan na ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay. At ang ating Diyos ay mas malaki po dyan sa giant. Okay? So, yung giant na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Goliath. So, 9 feet tall po siya. So, compare po natin kay David na maliit. Kaya, makita po natin kung paano po hinamak si David na sabi nga ni Goliath na ipapakain lang kita sa ibon ng ganun lamang. Maraming beses po na hindi lang kay Goliath, even doon kay Saul, mapapansin po natin na maging siya na sabi niya, ikaw ay may gatas pa sa labi. So, ito yung mga katangian na ating makikita na yung kawalan ng tiwala sa isang tao. Na sa tingin natin parang hindi niya kayang tumayo o tumindi o labanan yung problema. So, kayo ngayon kapatid, ano ang tingin sa inyo ng ibang tao sa inyo? Or even sa inyo sarili? Kaya mo bang tayuan yung problema, yung giant, yung higante na naharap mo ngayon? Sabi ko sa inyo ay kung anong mayroong katangian si David, isa po siyang matapang na lalaki. Hindi po siya duwag. At hindi lang doon ang pinakamaganda sa kanya, siya ay mga Diyos na mga Diyos po siyang tao. Yan yung pinakamaganda sa lahat doon. Okay? So dito mga kapatid ay mayroon akong babasahin sa inyo. Sabi niya, David was faced with a great task and he faced the giant Goliath through his faith in God. In his view, he can defeat the giant in front of him because God is with him. Okay? So, sa panahon na yun ay umaharap po si David sa malaking gawain. Ano yung task niya? Liban po doon na para labanan si Goliath, mayroon pa po siyang gawain sa kanyang liban po doon na siya po ay nagpapastol po ng mga tupa. So, ibig sabihin, liban kay Goliath, may talagang naka-assign sa kanya na trabaho na siya ay nagbabantay ng mga tupa sapagkat sila po ay 8 magkakapatid at siya yung pinakabata. Okay? Siya yung pinakabata. Then sabi niya, ninarap niya ang isang higanting Goliath sa pamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa kanyang pananaw, kaya niyang talunin ang higanting nasa harapan niya dahil kasama niya ang Diyos. Ito po yung ugali ng isang Kristiyano. Na hindi po siya marunong umatras pag may problema, lumalaban siya. Hindi siya katulad ng iba na pag nakakita ng problema, nang lulupay-pay, yung parang wala nang gagawin,
itutulog na lang niya na parang ayaw niya na magising. Ibahin niyo po si David. Kasi si David ay hindi po siya ganon. Kung mayroon po siyang kinakaharap na problema, hinaharap niya ito at hindi siya umatras dito. Kaya bago tayo lumako doon sa pinaka-main ano po natin, context po nito, gusto ko po muna sa inyo bigyan ng pagkakataon yung buhay ni David. Okay. Yung panahon na noon, so bago pa ito dumating kay David, ay bakit kasama niya pa dito si Saul? Sa pagkakataon na yan ay hindi na po king si King Saul. Sapagkat si Saul ay inutusan ng Panginoon na dapat patayin sina Agar, patayin yung lahat ng mga hayop, magaganda man, magtaba o pangit man. Inutusan ng Panginoon na dapat patayin yung subalit, hindi po sinunod ni Saul. So sa makatuwid, nag-disobey si Saul. So, kaya no, sa pagkakataon na yon, hindi nyo ba alam yung pag-disobey ay masakit sa Diyos? Kahit kayo naman, di ba? Kahit sa mga magulang, lahat ng naririto. Pag hindi kayo sinunod, anong pakiramdam? Hindi na kayo sinunod, pero mayroon pang kasama. Ang tawag sa amin, kurong-kurong yung inutusan mo, hindi nagawa, tapos nagre-reklamo pa. Nagreklamador pa. So, minsan mayroong mga gano'n na nakagagalit, di ba? So, masakit po siya. Sa paningin ng tao, masakit po siya. Ilalo na sa Panginoon, masakit sa kanya yun. Sapagkat inutusan, pero hindi po sinunod ni Saul. Kaya sa pagkakataon na ito, ay naghanap ng panibagong hari, maghanap ng panibagong hari. So, inutusan niya si Propeta Samuel. Ngayon, so sa madaling salita, ay pumunta po siya, naghanap, na kanya dito nakaharap ay yung si Jesse, na tatay ni David. So ngayon, nung ano na po, ay pinatawag ni Samuel yung mga anak ni Jesse. Lahat ay pinatawag isa-isa. May mga tangkad, may mga gwapo, at may yung katamtaman yung kagwapuhan. Wala namang kapangitan. Okay, tingnan nyo nga yung mga sarili ninyo kung may mga kapangitan o kagwapuhan. Tingnan nyo nga, may gwapo ba o may maganda? Lahat ay magwapo. Pero sa Panginoon ba ay humanap ka na? Okay, so sa panahon na ito na sa kalagayan po dito ay pumunta na isa-isa yung mga kapatid ni David. And then, si Samuel ay mayroon po siya bilang tao. Bayan tayo nakikita na akala natin okay na yun, pero sa harap ng Panginoon, hindi po siya okay. So, sometimes, we focus, even Samuel, pumukus po siya doon sa outward appearance. Kaya nakapagsabi siya, sabi niya, ito na siguro yung pinili ng Diyos. But the Lord, rinigin po niya si Samuel, sabi niya, hindi yan yung aking pinili. Hindi ako tumitingin sa paglabas na kanyawaan, katulad ng pagtingin ng mga tao. Minsan tayo, madalit po tayo masilo, nakikita kagad natin kung ano yung teknik niya. Akala natin, siya na yung makapagsasalba, siya na yung pinili ng... Hindi yung ganon. Ang tinitingin dito ng Panginoon, hindi dahil sa gwapo ka, hindi dahil sa matangkad ka, hindi dahil sa maganda kang manuotan. Ang tinitingnan dito ng Panginoon is yung ating heart, yung ating puso. Yun yung kanyang tinitingnan. And then after po na matapos na po yun, sabi, naghanap pa, si Samuel, wala ka na bang ibang anak? Sabi, meron pa ako yung nakababata, yung pangwalo, si David, andun siya nagpapastor. So, sabi, patawag mo. So, pinatawag po yun, dinala po doon, and then, pagdating doon, saka naman na nagsabi ako, yan yung aking pinili. Siya yung aking hirangin, hari. Kapatid at kaibigan, hindi niyo ba alam, lahat tayo na naririto ay pinili ni Diyos. Pwede ba natin palampakan ng Panginoon? Lahat tayo ay pinadaan ng Panginoon, marami tayong mga dinaanan, na hindi tinignan ng Panginoon kung sino yung naroon natin dinadaanan, dahil alam ng Panginoon na ikaw talaga ang pinili niya. Diba? Ikaw ngayon at kaibigan at ako, dapat ikaw ngayon ay masaya ka at nakaka-proud sapagkat pinili ka ng King of Kings and Lord of Lords. Hindi po nagpili sa inyo yung tao. Ang Diyos yung nagpili para sa iyo kung bakit na ngayon narito. Okay?
So, dito mga kapatid, sa talatang aking binasa sa inyo mga kapatid, ito po yung kalagayan ngayon. Inanoint po dito si David. So, sa mga tuwid, sa paningin ng mga tao ay hari pa rin si King Saul, pero sa harap ng Panginoon hindi na po siya hari. So, ang legitimate na kings ngayon, wala na pong iba kundi si King David. Pero sa pagkakataon ngayon mga kapatid, hindi ganoon si David, na porke king na siya, ay inagaw niya na yung trono ni Saul. Hindi ho ganoon. Maraming bisis, marami pa po. Hindi po siya ganung klaseng tao. Pinili siya ng Panginoon, pero hindi po siya nangangagawang posisyon. Hindi po siya na binayaan niya lang si Saul noon. Hanggang dumating yung time na talagang ibinigay na ng Panginoon yung trono para sa kanya. Marami pa po mga nangyari doon, pero hindi po natin huwag kilin. Ito tayo ngayon yung pag-usapan dito natin ngayon is we will talk about the giant, walang iba kundi si Goliath and David. Okay? So, paano ba natin matatalo? Paano natin papapahusay, labanan ang isang higante sa buhay natin? Okay? So, sa pagkakataon na ito, so napili na po siya. Then, dito po, sa panahon na po ng Goliath at David, so clear na sa inyo na na-anoint na si King David. So, alam na ng Panginoon na si David ay talagang matapang. Doon sa kanyang mga alagang hayop, ay binabantay niya doon yung leon, yung uso. Pag may mga atake, hinahabol niya yung leon at ang uso. Tinawagan yung panga at kanya pinapatay. Ganon katapang si David. Kaya hindi po siya basta-basta. Hindi siya titiklop-tiklop. Hindi ganon. Lumalaban siya. Okay? Then, dito mga kapatid, sa oras na ito na gusto ko po sa inyong ipabatid, dito po sa panahon na yon ay hinamon po ngayon ng Palestine o ninagulaya yung Israel o sila ay para digmain. Okay? Para digmain po yung Israel. So, sa talata na ito na aking babasahin, sabi diyan sa chapter 17, mapapansin po, and 16 yung binasa ko kanina, 6-13, ayan po yung binasa ko yung kalagayan ni David kung paano po sa naanoy. And then, basahin ko po sa inyo ngayon yung 17, 1-11. Ito naman ay ipipicture po natin dito kung anong klase ba si Goliath. Kasi hindi po basta-basta ito kaharap ni David dito. Kaya gusto ko po sa inyo na makita po ninyo at mabasa po ninyo dyan sa chapter 17, 1-11 kung sino nga ba talaga si Goliath. Kasi akala lang natin yung kwento kasi iba kaysa doon sa kinakaharap yung isang bagay. So sa panahon ni David, akala nyo ba basta-basta si Goliath? Hindi mo basta-basta si Goliath. Magdidigman talaga siya. Siya nga yung pamato ng mga Palestinian. So siya yung pamato. So hindi mo biro yung kalaban dito ni David. Tingnan nyo mga kapatid, kahit tayo pag minsan, sa laro na lang, sa paligsahan laro, pag nakita mo, ay wala, talo na yan. Kasi malalaki sila, matatangkad talo. Minsan gano'n na kagad yung nalalagay sa isip natin. Yung tapang mo, parang tumitiklop siya, bumabang, nagkakaroon ng buntot. O nawawala yung buntot natin. Di ba? Ibig sabihin yung parang nawawala ka doon, nagpapanik ka, nawawala ka na sa concentration mo, kung lalaban ka o hindi. Di ba? Ito yung kalagayan po dito. Kaya malaki po ito si Goliath. Isipin nyo mga kapatid, 9 feet tall po siya. Napakataas compare kay David na napakababa lamang siya. Ang masaklap dito, kumpletong balutin si Goliath, samantala si David, wala. Wala po siya. So basahin niyo po dyan. Sabi dyan na may isang mahusay at matapang na mandirigba ang mga Pilisteo. Siya ay buhat sagad, ang pangalay Goliath, may siyang natalampakan ang kanyang taas. Sa taas pa lang, mangluluho ka na. Hindi mo kaya abutin kung suntukan. Di ba? And then sabi niya, tanso ang kanyang helmet. May helmet po siya, tanso. Paano mo siya tatamaan? Then sabi niya, galing ang baluti na tumitimbang na 16 ito. 166 na libra. Tanso rin ang baluti sa kanyang binti dito. At hita. Gayon din ang tabang na nakasakbat sa kanyang balikat. Palagay niyo yung kanyang sakbat. Malaki yun. Kaya din sabi dyan, ang tagdan ng sibat niya ay
laki ng baras ng kariton at baka naman ang ulo nito na tumitimbang ng 20 libra. Nasa unahan niya ang kanyang tagadala ng kalasag. Sumigaw si Goliath sa mga Israelita, bakit kailangan pa maglaban tayong lahat? Pumili na lang tayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, alipinin ninyo kami lahat, ngunit pag siya naman ang natalo, kayo ang alipinin namin. Hinamon ko kayo mga Israelita, pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nasiraan sila ng loob at natakot. Sa ngayon, sino na yung lalaban? Tapos na. Nasiraan na sila ng loob, natakot na sila. So ang tanong dito ngayon, doon sa bawat sa hukbo na yon, kasi hindi na po obligado na ang bawat panig ay magharap-harap para maglaban. Sabi diyan, pumili na lang kayo kung sino yung iharap ninyo kay Goliath at si Goliath iharap namin sa inyo. Hindi natin kailangan na maglabanan ng lahat-lahat ng ating mga hukbo. Kailangan na lang natin isa, panoorin natin kung sino yung manalo doon, papaalipin kami sa kanila. Kung matalo yung Israel, alipinin namin kayo. Kung matalo yung Palestine, alipinin namin din kayo. Ang problema, nasiraan na po sila ng loob at natakot na sila. Hindi nyo ba alam mga kapatid at kaibigan, maraming mga problema ngayon sa buhay natin na takot tayo kasi siraan tayo ng loob. Kasi akala natin, wala tayong kakayanan, wala tayong panlaban. Yun yung nakakalimutan natin na dapat ninyong tingnan yung ating pamagat. Sabi natin kanina, focus on God more than the giant. Dapat mayroon kang to fix your eyes on Jesus, on our God. Sapagkat mayroon po kasi siyang mas malaking magawa para sa inyo. Amen, no? So lahat tayo. So, pag dumating yung punto na gano'n, talagang mahirap talaga yun. Mahirap gawin ng isang bagay. Diyan sa Matthew chapter 17 verse 20, puntahan po muna natin ito sa sandali lang. Sa Matthew, sabi diyan 17 verse 20, hanggang 21, ito ang kanyang sinabi. Sabi niya dito, sumagot siya, dahil sa kaliitan ng iyong pananalig, sinabi ko sa inyo, kung maging sinlaki, man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka doon at lilipat ito, walang bagay na hindi ninyo mapagyayari. Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Alam niyo mga kapatid, si David, dito na natin makikita, sabi nga dyan sa Biblia, dito sa Bagong Tipan, isang buting na pananampalataya. Makikita niyo po dito, sa binasa natin, si David ay ganoon kalaki yung kanyang pananampalataya. Hindi po siya katulad po ng mga tao na ito na nasa siniraan ng loob. Hindi po ganoon si David, hindi po siya takot. Pastor, bakit hindi po siya natatakot? Pag-usapan natin yung karanasan ni David. Ang karanasan ni David na binanggit ko sa inyo kanina, humaharap siya sa leon, humaharap siya sa uso. Ang uso at leon, ang ginagawa nila, atakihin yung mga tupa. Pag inatake po yun ng leon at inatake po yun ng uso, sino naman nakakita sa inyo ng leon? Doon sa Manila, sa nakita niyo yung leon? Sino na nakakita sa inyo ng uso? Wala? Kaya nyo bang lapitan? Hindi, di ba? Literal mga kapatid, mahirap lapitan yun. Yung leon at saka yung uso. Pero tingnan niyo mga kapatid si David. Ano ang ginagawa ni David sa leon at uso pag umaatake po doon sa mga tupa? Hinahabol niya po yun at kinukuha, hinahawakan niya yung panga at pinapatay niya. Gaano ba kalaki si David? Kalaki ba niya si Goliath? Hindi. May talento lang si David, pero bakit nagagawa niya yun? Itong si David, ranas niya na po kung paano humarap sa bawat pagsubok. Ano man yung klaseng leon, ano man yung klaseng usong napapatay din sa mga tupa, kaya niyang gawin yun para protektahan ang kanyang mga tupa. Alam niyo mga kaibigan, minsan sa atin, may mga uso at leon na pumupunta sa atin.
na hindi nyo namamalayan na mayroon na puprotekta sa inyo at sa akin. Alam niyo ba kung sino? Hindi yung si David, kundi ang Panginoon ang tumatakbo para ikaw ay huwag malapa. Huwag kang kainin. Huwag kang patayin. Sapagkat ang Diyos ay nariyan para ikaw ay proteksyon niya. Tama po? Okay. So sa ganitong pamaraan na ginawa ni David, mga kapatid, makikita po natin kung gaano po siya katapang ang tao. Okay? So ito yung 5 bagay na ang babanggitin para sa kanya. 5 things you can learn or use in this time on how David faced the giant in his life. Okay, paano ba natin ito harapin sa panahon natin ngayon? Ito yung makukuha natin na pwede natin gamitin kung tayo ay humaharap sa mga problema. Amen, no? Noong panahon pa nga ni David so may katandaan na po si Jesse, yung kanyang tatay. So, ilang anak ang nasa hukbo ni Saul? Ilang anak po mayroon? 3 matatanda na kapatid ni David na naglilingkod kay Saul. Okay? And then, dumating po yung time na utusan po si David ni Jesse na sabi, hatiran mo sila doon ng pagkain, yung mga kapatid mo. Kaya si David ay naghanda ng pagkain para hatiran yung kanyang mga kapatid na lingkod doon. Okay? So, pagdating niya doon, yung harapan po ng Palestine and Israel is 40 days na naghaharap po sila, naghahamunan kung sino yung talagang lalaban. Okay, pagdating po ni David, mga kapatid, hinatid niya yun, at yung pagkain ay iniwan niya sa tagakatiwala, yung pagkain. Kasi mayroon siyang napakinggan na ganung balita na nangyayari. Isipin niyo mga kapatid, thousands or millions na hukbo ng Israel. Puro luwa. Walang umaharap. Even today, thousands of Christians, billions of Christians, wala ba talagang harap para kalabanin yung problema? Di ba? So sa pagkakataon na yun mga kapatid, sa panahon na yun, nag-uusyoso na dito si David sa mga nangyayari. Di ba? Sa chapter 17 na po ako nagbabasa mga kapatid o nagkikwento. So naghatid siya doon. So ngayon sa pagkakataon na yun, ay mismo si David ay narinig po ni David yung tinig ng Goliath, at ang ginawa ng mga Israelita ay nagtakuhan na naman sila. Marinig yung boses ni Goliath. Di ba? Nagtakuhan sila. Ay, naging duwag yung lahat. Mga militar, mga hukbo, pero pagharap doon sa kalaban, tumatakbo. Walang umaharap. Nasiraan ng loob, tapos na silang lahat. Ngayon, sabi, ano ang ibibigay ng hari kung matatalo yung si Goliath? 3 yung ibibigay. Alam niyo po yung 3 ibibigay? Kayamanan, yung prinsesa, at hindi na maglilingkod sa hukbong sandataan, hindi sa pilitan. Yan 3 na yan ibibigay. Kaya ganito lumakas yung loob ni David dahil mayroon pong pangako ang hari na kapag natalo yung giant, yung higante na yun ay mayroong pangako ay kayamanan, mapapangasawa yung prinsesa, at hindi na siya sa pilitan maglilingkod sa hukbo. Dito ba naglakas ng loob si David? Alam niyo mga kapatid, bilang Kristiyano sa panahon natin ngayon, kung dito tayo maglilingkod sa kayamanan, sa prinsesa, sa mapapangasawa mo, o hindi ka na maglilingkod sa data, lugi ka ngayon kung doon ka maglilingkod. Nakukuha niyo po yung ibig kong sabihin. Hindi dahil mayroong pangako si Saul na bibigyan ng kayamanan ng sino na magpapatubo kay Goliath, at bibigyan niya yung kanyang anak na prinsesa, at hindi na maglilingkod. Hindi po yun yung kanyang hinanap dito. Alam niyo yung mga tao ngayon, karamihan, bago ka mag-serve, ano ang makukuha ko? Ano yung makukuha ko kung ibibigay ko yung talent ko? Di ba? Kapag nagkaibigan, yung binigay sa iyo ng gawain, yung task ngayon ni David is to defeat the giant. Tayo ngayon mga kapatid sa buhay natin ngayon, kung wala mag-i-over sa inyo, hindi na kayo maglilingkod. Kung wala pa kayo ibibigay sa iyo,
simbahan, hindi na kayo sasamba sa Panginoon. Hindi nyo na ipaglalaban kung ano ang task na binigay sa inyo ng Diyos, kung walang pangako para sa iyo na kayamanan at presisa na mapapangsawan at hindi ka na maglilingkod. Di ba? Hanggang sa doon, makarating po yun doon sa katatanong ni David at nalaman po ng kanyang mga kapatid, sina Eliab. Ano? Ba't andito ka? Galit na galit. Ayaw mo naman, nananawa ka na ba doon na magpastor, kaya andito ka? Sabi niya ng kanyang mga kapatid. Nagagalit sa kanya. Sabi, paano kayo nagagalit sa akin? Dito naman lang ako dito. Nung marinig yun, nung nasabihan siya ng gano'n, nagalit siya. Diba? Sino pang hindi magagalit? Isipin nyo, sasabihin nila ni David, ilang araw na kayo dito? 40 days? 40 nights? Wala mong maharap sa kailangan. Mga sundalo pa naman kayo. Maraming mga Kristiyano ngayon, mga takot, harapin yung gawain nila sa Panginoon. Ibig sabihin, ikaw ay isang luwag pag hindi mo hinaharap ang gawain mo sa Panginoon. Ang daming luwag na Kristiyano. Diba? Ang daming luwag. Hindi nila kayang harapin yung binibigay ng Panginoon. Ito yung aral na gusto kong ipabubuo sa inyo sa umagang ito na nakuha ko po sa buhay ng David. Number one, mga kapatid, ang una natin makikita kay David, sabi niya, when you focus on God, we can volunteer to face every challenge in life. Alam niyo mga kapatid, sino ba yung nagtaas ng kamay o nagsabi, King Saul, ako na lang po yung sasagupa sa giant? Wala. 40 days na po yun. Sino po yung tumaas? Sino po yung volunteer? Si David. Alam niyo sa buhay natin bilang mga Kristiyano, matuto tayo mag-voluntaryo sa gawain sa Diyos. Tama po. Uulitin ko po, may trabaho po si David. Nagpapastol po yun, tapos naghatid ng pagkain. At pagdating doon, gano'n yung nangyayari sa Israelita. Mga tamimi, walang gumagawa, walang humahambang, nag-aantay ng sawala. Di ba? Ang dami ngayon mga Kristiyano is to maintain their Christian life in the church. Nag-aantay na lang tayo, hindi natin inaalam ano ba yung task ko. You're maintaining your life as a Christian in the church. Ang dami po nung nag-aantay, sino na lang kaya yung pupunta doon para labanan yung ang dami Kristiyano ngayon nag-maintain na lang. Yun ang mga kapatid at kaibigan, ayaw ng Diyos na nag-maintain ka, dapat may ginagawa ka sa loob ng simbahan. Di ba? Mini-maintain lang natin yung sarili natin na wala na tayong ginagawa. Ganun lang yung work natin is to come in the church, every Sunday, and other activities. Hindi na natin binibigyan, hindi natin inaalaw yung sarili natin na gumawa ng isang bagay sa gawain para sa Panginoon. Di ba? Hindi gusto ng Panginoon na nag-maintain na tayo. Ang gusto ng Panginoon na ikaw ay gumagawa na habang ikaw ay nabubuhay at naririto at nagmamasid. Huwag po natin gagayahin na nagmamasid lang yung Israelita. Pag tumayo si Goliath, tatakbo. Babalik na naman. Tatakbo, babalik na naman. Maraming mga takbuhin Kristiyano. Pagdating ng problema, babalik sa simbahan. Kasi may problema. Di ba? Ang daming takbuhin, tatakbo. Lalaya sa loob ng simbahan. Pag may malaki ng problema, babalik. Di ba? Ang daming tumatakbong Kristiyano. Okay? Kaya dito mga kapatid, sa talata na ito na sabi niya, 31 to 37, sabi dito, nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at ipinatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, di po dapat tayo masiraan ng loob dahil sa Pilistino iyon. Ako ang lalaban sa kanya. Si David yung lalaban. O, di ba? Pero, bakit nga ba natakot na si Saul? Na dati matapang siya. Wala na yung anointing ng Diyos. Nasaan na yung anointing? Andun na kay David. Kaya kung ano yung pinuno na nasiraan ng loob, huwag kang magtataka kung sira na rin yung loob ng mga hukbo.
damay-damay sila, sira yung loob. Damay-damay sila dahil takot siya Saul, takot na rin yung mga hukbo. Wala nang tumatayo, wala nang matapat. Wala na. Kaya, andito na si David. Okay? Kaya sabi nga, sa aking pinasa, 32, nasaan na ba ako? 33, sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilistiyong iyon. May gatas ka pa sa labi. Samantalang siya isang kilabot na mandirigma. Ngunit, mapilit si David, sinabi niya, ako po ang nag-alaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tumpang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o uso, tinutugos ko ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako, hahawakan ko siya sa panga at pinapatay. Marami na po akong napatay na leon, uso. Mapapatay ko rin ang Pilistiyong iyon pagkat ang inahamak niya ay ang buhok ng Diyos na buhay. Ganun po yung kanyang pagbubuluntaryo. Ako na lang. Diba? Bilang Kristiyano, ano yung voluntary natin na binibigay sa Panginoon? Your work in the Lord, paid ba siya or voluntary? Your work in the Lord. Diba? Voluntary or paid? Si David, hindi dahil sa nag-offer ang hari ng kayamanan at prinsesa at hindi na hindi yung kanyang layunin doon. Why? Bakit po siya gusto niya kalabanin sa kulayan? Hinamak niya ang Diyos. Yan mismo yung natin nabasa dito. Dahil hinamak ni Goliath ang Diyos, kaya ang tapang ngayon ni David. Tingnan niyo mga kapatid. Di po ba? Yung simbahan niyo hinahamak patapos wala ka lang. Yung simbahan mo na pinagsasabihan na ganito, bali wala ka lang. Asan yung tapang natin? Sino ba ang kakampi ng simbahan? Di ba kayo at ako? Sino ang kakampi ni David? Ang Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, wala na siya doon makikita. Sino ang pupunta niya sa bawat Israel? Pupunta niya si Saul. Sira na yung loob eh. Sira na yung loob ng mga Israelita. Sino ba yung tatayo? O, di ba? Anong encouragement ang nakuha niya kay Saul? Wala. Anong sinabi ni Saul? May gatas ka pa sa labi. Lalo pinawawag si David. Pero hindi ganoon kasi si David. Kahit sinabihan mo siya na may gatas pa sa labi, parang lalo siya tumapa. Ano? Parang lalo tumapa si David. Okay? So, mga kapatid, don't just watch what happens. Okay? Laging tatandaan, may tatlong bagay, pakilagay po. Let's not be cowards. Say, don't wait for someone to do it. Ito yung mga bagay na dapat ayusin natin sa buhay natin. Di ba? Ang sabi dyan, huwag kayong titigin-tigin lang naman kung ano yung mangyayari. Anong inaantay natin? Ang mapatay tayo o mapatay natin sila? Ang matalo tayo bilang Kristiyano o manalo tayo bilang Kristiyano? Okay, let's not be cowards. Huwag tayong maging duwag. Di ba? Huwag tayong maging duwag sa bawat gawain na binibigay sa iyo ng Panginoon. And the third, don't wait for someone to do it. Do it by the name of the Lord. Okay? Hindi lang yung tumitingin ka dahil may tumatayo dyan. Okay? Kundi tumingin ka din sa sarili mo. Minsan ang dami po nung mamasid, sino na kaya yung lalaban dito? Ayaw mo naman. Di ba? Sinibid mga kapatid, hindi po siya nag-antay kung sino pa yung tatayo sa kanila doon sapagkat alam niya walang tatayo eh. Dito mga kapatid sa simbahan natin, sino yung tatayo para magpatuloy sa gawain ng Panginoon? Mag-aantay pa ba tayo na sino dapat antayin natin? Ikaw mismo, tumayo ka. Mag-voluntary ka na gawin yung gawain para sa Panginoon. Kahit saan po tayo mga kapatid, kahit sa ibang simbahan nung kayo naglilingkod dito man, kailangan nyo mag-voluntary para gumawa sa gawain ng Panginoon. Huwag nyo mintin-mintin lang tayo. Dapat mayroon kang ginagawa. Hindi yung minimintin-mintin lang po nila. Atras, lusok, atras, pag marinig yung boses ni Goliath, takbo! Wala nang maharap. Ito yung ugali ni David. Ako na lang yung lalaban. Kung paano mo pinapatay yung uso at yun, kaya ko yung patayin. Dahil mayroon
siyang pananampalataya, malakas ang loob niya dahil meron siyang Diyos sa kanya puso. Saan tayo din mayroong Diyos po? Pangalawa, anong mayroon pang ugaling Bible sa David na ating mapupulot at gagamit natin our present time? Nowadays, sabi niya, when you focus on God, we can hear His will properly. Okay, sabi niya, kapag nakatutok ka sa Diyos, marinig natin ang maayos ng kanyang kalooban. Diba? Anong kalooban ng Diyos sa buhay ni David sa panahon na naroon siya? Tingnan niyo mga kapatid yung ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid kay David. Diba? Kung pakikinggan niya po yun, mawawala po yung kalooban ng Diyos yung pinagagawa sa kanya. Pumunta siya doon, sabihin natin, the Lord will allow all circumstances in our life. Hindi naman yun alam ni David eh. Diba? Sometimes, inaalaw talaga ng Panginoon lahat ng mga pangyayari sa buhay natin para masubok yung ating ang ating pagiging Kristyano. May mga pagkakataon, bakit pa ako biglang nakapasok dito? God allow na mangyari yan sa iyo para makita kung sino ka. Tama po? Pagpunta nun ni David, hatid lang naman siya ng pagkain eh. Hindi, nabalitaan niya na mayroon pa ng tanggalian yung Israel at ang Palestine. Sa bawat mga pangyayari, huwag kayong magtataka sa buhay ninyo kung mayroong dumadating na giants. Tama po? Kung mayroon ang dumadating sa higatin ng buhay sa buhay natin, inaalaw yan ng Panginoon para makita kung sino nga. Tama po? Alam nyo, magiging mature ka pag mayroong circumstances sa buhay. Pero kung wala pong mga sitwasyon, panahon ng pangyayari, pagsubok na ito, paano ka magiging mature as a Christian? Tama po ba? Magiging matatag lamang ang isang mananampalataya kung mayroong pagsubok sa buhay. Pero kung wala, mahina yun. Tama po? Kaya dito mga kapatid na binabanggit dito, na nagawa ni David yung kalooban ng Diyos, na kahit ganun yung sitwasyon, kahit may naririnig siyang hindi maganda, Goliath, ikaw na musmos, sabi niya. And then sabi ng mga kapatid, ano ginagawa mo dito? Umuwi ka na doon sa bahay, nananawa ka na ba dito? Nananawa ka na ba doon sa pag-alaga ng mga hayop kaya ikaw ay naririto? Babasahin ko po sa inyo mga kapatid. Ang sabi po dito, sa 28 to 30, sabi niya, narinig pala ni Eliab ang kanilang pag-uusap at ito'y nagalit kay David. Ano bang ginagawa mo rito? Pagalit niyang tanong, iilan na ang ating tupay, iniwan mo pa. Alam ko kung bakit ka na parito. Hindi ka na nasisiyahan na magpastol lang ng tupa. Ibig mong manood ng labanan. Tama po ba? Hanggang ano po to? 20? Hanggang 30? 29? Sumagot si David, bakit, ano ba ang ginawa ko? Nagtatanong lang naman ako. 30, tinanong niya si Eliab at nagtanong sa iba, ngunit ganoon din ang sagot sa kanya. Nakita niyo po yung kalagayan niya dito. Kung pakinggan niya yung kanyang kapatid, uwi na lang ako. Kasi sila ay nasa hubog sa danahan. Pero hindi mga kapatid. Sinunod ni David, imbis na pakinggan niya yung boses ni Eliab, imbis pakinggan, ang dami dito mga may boses sa atin. Kapatid, huwag ganun yan. Diba? Ang daming bubulong sa'yo. Huwag na. Malulungin ka dyan sa simbahan. Bakit po mga kapatid? Anong sinabi dito? Kunti na nga lang yung visit. Kunti na nga lang yung tupa natin. Nandito ka ba para manood ng labanan? Sino ba yung nakatamanga? Sino yung nakatumanga doon sa labanan? Sino? Ang dami ng Kristiyano mga nakatunganga, hindi lumalaban. Sino ba yung nakatunganga? Sino ba yung nanonood ng laban? Sino ba yung manonood? Siya o sila yung manonood? Balik na natin yung sitwasyon. Baka kayo yung manonood ng laban ko doon kay Goliath? Ang dami ngayon mga Kristiyano pinapalapad, sige ba brother, kaya mo yan, kaya mo yan. Sige sister, kaya mo yan. Ganun ba yung gusto natin magkita? Di ba? Kung pakikinggan po yun ni David, oo nga kung tinilang ko ito, bunta na lang ako, bahala na kayo dyan. Doon na lang ako sa business namin.
Pag mayroon kang puso sa Panginoon, kahit mayroon kang business, kahit mayroon kang trabaho, pag bibigyan mo pa rin ng oras ang Panginoon dahil priority mo siya. Tingnan niyo mga kapatid, even Sunday, sino ba yung priority natin? Ang Diyos o yung business natin? Yung trabaho natin? Anong sinabi niya? Kaya niya, makinig sa iyo, umalis natin, nalikuran niya yung kanyang kapatid, gagawin niya kung ano yung pagagawa sa kanya ng Diyos. Alam niya kasi yung task niya. Alam niyo ba yung gawain niyo? Alam mo ba yung gawain mo? Dapat mayroon tayong alam na gawain natin sa loob ng simbahan. Okay? So sabi niya, God's Spirit equips us to do His will. Pinupunuan o sinasangkapan tayo ng Panginoon para gawin yung kanyang kalooban. Si David, rin po siya, kaya pinuno po siya ng Panginoon, kaya gaano siya katapang. Diba? And then sabi niya, you don't have to listen to people around you who don't trust you. Yan yung mahirap, may mga tao na walang tiwala sa iyo. Dumating ka na, Brother Ryan, sa punto na gano'n, na para nagalit ka, gusto mong umiyak, dahil may mga tao pala na walang tiwala sa iyo. Sa Yesus na alam ka, mayroon pa na gano'n. Diba? Sabi niya, when you focus on God, we can hear His will properly. So, andan niya, tatlong bagay, pakilagay. Ang sabi niya, God is Spirit equips us to do His will. And the second, you don't have to listen to people around you who don't trust you. And the third is, you will not let God be mad. Okay? So, alam niyo mga kapatid, itong bagay na ito, balikan ko yung interview. Sino yung kaibigan niyo, kapatid o sa loob ng tahanan niyo na walang tiwala sa inyo? Nasa loob pa ng bahay ninyo, kapatid pa ninyo, immediate family pa ninyo, pero sila pa yung walang tiwala sa iyo. Ang hirap po bakit ko pakikinggan yung mga tao ngayon na walang tiwala sa akin? Gagawin ko, kung alam ko kaya kong gawin, gagawin ko yun. Tama, Brother Ryan? Bayaan mo na lang sila. Huwag mo na silang pakialaman. Ang pakialaman mo ngayon, yung relasyon mo sa Panginoon, kung paano kanya pagtatagumpayin sa plano niya. Tama po? Bayaan mo siya. Huwag niyong pakinggan yung mga taong katulad nito na ikaw lamang ay babatagin sa kawalan. Ilalayo ka lang sa Panginoon na dapat ilapit ka sa paglilingkod sa Panginoon, ilalayo ka nila sa Panginoon. Isa ito sa Elia kung bakit hindi po sila napili ng Panginoon. Kapatid po siya ni David. Ano ginawa niya? Nilalayo niya sa kalooban si David. Pumunta ka na doon siya, ilan na lang ito pa natin. Pero hindi po doon nakinig. Alam ni David na mayroong pinagagawa ang Diyos sa kanya sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? So once again, magtiwala lang kayo sa Panginoon. Kung may mga tao man dyan sa likod ninyo, sa harap ninyo, na kung ano ba yung sinasabi sa inyo, huwag niyong pakinggan. Pakinggan ninyo yung kalooban ng Diyos, yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, when you focus on God, we can replace fear with courage. O kapag nakatuon ka sa Diyos, mapapalitan natin ang takot ng lakas ng loob. O di ba natakot si Saul? Di ba natakot lahat ng upo? So, ano ang nangyari? Nung naglabanan na po si Goliath at saka si David, nung matalo po ni David si Goliath, ano po yung nangyari? Ano po yung nangyari? Sa kabila ng takot noon, nasiraan sila ng loob, nung hinarap po ni David, nilabanan, and then napatay ni David si Goliath, ano yung sunod na pangyayari? Basahin po ninyo sa talata 52 hanggang 54, mga kapatid. Ang sabi dito, sa 52 hanggang 54, naghiyawan naman ang mga Israelita, lusog-lusog mga kasama. Mga kapatid, sino ba yung nanood sa laban? Ni David at Goliath. Di ba si Eliab? Di ba yung mga Israelita? Sila yung nanood? O, labanan ng dalawa eh. O, sila yung nanonood. O, sino ngayon? O, takot sila. Pinapag, hindi na sige David, batayin mo. Sige, takbo David, takbo. O, di ba? Ganyan, sabi niya, sige Goliath, mali
Habulin mo. Durugin mo. Apakan mo lang yan si David. Lumalaban ba doon si David? Sabihin, nilalabanan kita dahil sa kayamanan na pangako ng hari. Nilalabanan kita dahil sa asawahan mo yung prinsesa. Nilalabanan kita sapagkat hindi na ako maglilingkod sa hukbo. Hindi yung ganun yung binanggit. Yung binasa natin talata kanina, nilalabanan kita sa pangalan ng aking Panginoon. Ikaw kapatid, ikaw ngayon ay sa ministry. Lumalaban ka sa ministry dahil mayroong kayamanan, dahil mayroong prinsesa, dahil mayroong hindi ka na mayroong special treatment sa iyo, na hindi ka na maglilingkod. Hindi po ba? Lumaban din si David, hindi dahil sa pira, hindi sa kayamanan, hindi dahil sa pangako ni Saul. Lumaban siya dito dahil mayroon siyang pananampalataya sa Diyos at mayroong magagawa ang Diyos. Huwag tayo susunod-sunod at maglilingkod dahil mayroon ang pinangako sa iyo ng tao. May kayamanan ka, paglilingkod ka dyan. Bibigyan kita ng kotse, bibigyan kita ng lahat ng ganito. Bibigyan ko pa sa iyo yung pinakamaganda kong anak. Di ba? Ibibigay ko pa sa iyo yung napakaraming opportunity. Ito yung gagawin ko sa iyo. Tutulog ka ng mayaman ka. Hindi ka magsasaing, hindi ka ganito. Di ba? So ano nangyari? Ngayon, nang matalo po ni Goliath, sino na yung mga matatapang? Sino na yung matatapang? Di ba? Nang dahil kay David, nalipat yung tapang ni David, hindi lang sa kanya, kundi napunta na rin sa lahat ng Israelita, pati kay sa lalo ginawa nila sa Palestine. Pinaghahabol nila, inusin, lahat yun ay pinatay. Tingnan niyo po, pag mayroong isang tao malakas ang loob, lahat ay lumalakas ang loob. Pwede ba natin palampagan ng Panginoon? Di ba? Kaya dito, di ba, kung mayroong malakas ang loob, sasama, lalakas din yung loob mo. Tingnan niyo sa loob ng pamilya. Pag walang tumatayo, pag humina na yung tatay, humina yung nanay, ano nangyayari? Ang hirap na ba yung ano? Ma, ano na ba yung gagawin namin? Ano yung gagawin namin? Ano ba? Ito mga kaibigan at kapatid, habang may pagkakataon ang nanay at tatay at nanagrihan, gawa kayo ng gawa ng mabuti sa kanila. Kasi pag namating yung araw, hahanapin ninyo yung nanay at tatay ninyo. Tama ba? Si David, isang mabuting bata siya. Magandang bata si David. Okay? So, lahat tayo, tingnan niyo yung nangyari, di ba? So, hinabol na. And the men of Israel and of Judah arose and shouted and pursued the Philistines until thou come to the valley. Hinabol nila. So, ang tapang nila na ngayon, hindi na lang si David yung matapang. Sila na lahat. Lahat ng thousands of Israelites, lahat ng army na yon ay nagtago. Lahat na sila matatapang. Dahil sa isang. Diba? So, yan yung isang bagay na naidudulot po ng isang tao kapag ikaw ay isa matapang. Di ba? Sabi diyan, it is better to bear God than to bear a 9-feet door. It can give courage to those who are discouraged and those who are afraid. Ito yung nangyari. Tingnan ninyo. Ang katakutan po ninyo dito, ang Diyos, hindi po yung 9-feet door. Walang iba kundi si Goliath. Si Goliath isang obstacle. Di ba? Obstacle na para hindi ka makapunta sa Diyos. Hinaharangan niya sa harapan mo para makita mo lang siya na siya lang pinakamalaki. Bakit hindi mo subukan itulak ng konti si Goliath? At makita mo yung space. Mayroon pa pala langit na napakalaki na hindi nyo alam na ang Diyos ay mas malaki pa kay Goliath. Amen po? Bakit hindi kayo umatras sa harapan ni Goliath, dumistansya kayo at makita niyo yung lawak pa ng lugar? Kasi ang isang problema, pag andyan na lang sa harap, umarap si Goliath at ganito ka, wala namang magagawa sapagkat andyan yung Goliath, wala kang nakikita sapagkat nasa harap mo siya nakatayo. Pero bakit hindi ka dumistansya ng 1 meter, 2 meter, hanggang mag-isa pa 500 hanggang 1 kilometer, makikita po kung ano yung lawak na ginawa ng Diyos na kaya niyang talunin. Kaya niyang talunin si Goliath.
Di ba pag problema, yan na, obstacle po siya. At pag yun ay corner ka na, wala kang nagagawa. Hinahayaan mo na lang siya. Kumilos ka kapatid. Time na dapat lumaban ka sa problema. Huwag kang patatalo sa problema sapagkat may kasama ka tatalungin yung problema. Kung natalo nga ni David, tayo pa kaya? Kaya natin talungin yan. Okay? So, pang-apat. So, dalawa na lang. Pang-apat. When you focus on God, the little thing you have will be used by God in your success. Okay? Sabi niya, kapag nakatuto ko sa Diyos, ang maliit na bagay na mayroon ka, ay gagamitin ng Diyos sa iyong tagumpay. Anong mayroon si David? Diba? Kung papansinin ko ninyo mga kapatid, pinasuot ni Saul yung kanya kasuotan. Pero ano nangyari? Hindi po siya komportable, kaya kanya ito tinanggal. Sabi, ayaw ko nito, hindi ako nito komportable. Ang komportable siya, yung gamit niya, kung paano niya ginagawa doon sa mga uso. Kapatid at kaibigan, hindi mo naman pwede maging mayaman para gumawa ng isang bagay sa Diyos na napakaganda. Tama po ba? Hindi mo naman kailangan na maging matalino ka para magawa mo yung lahat dito sa lahat sa ministry natin. No. Even in the little things, mga kapatid. Smallest, mga kapatid. Pinakamaliit na bagay na may hawak ka ngayon. Maniwala ka. Ngayon, mismong balik na yan, gagamitin ng Diyos para tama po? Ito mga kapatid. Alin yung nakakapuwi? Yung maliit o yung malaki? Maniwala kayo, mga kaibigan. Ang maliit yung nakakapuwi. Ang malaki, hindi nakakapuwi. Tingnan niyo yung nangyari kay Goliath. Kung tinamahan siya ng maliit. Tumba siya, ha? So, basahin ko po sa inyo mga kapatid ang sinabi po dito sa atin. Sabi niya, 38 hanggang 40. Malapit na tayo, isa na lang. 38 to 40. Ang sabi niya, at ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang panimba, ang helmet at ang baluting kanso. Pagkatapos, isinagbat ni David ang tabak ni Saul at sinubukan lumakad, ngunit hindi siya halos makahakbang pagkat hindi siya sanay sa ganoong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito. At tinubad niya ang nasabing kasuotan. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod, namunod siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, sinilid sa kanyang supot na pampastol at lumagan upang harapin si Goliath. So, hindi ko ito kaya. Kapatid at kaibigan, saan ka komportable para harapin mo ang Diyos? O harapin ang Goliath sa buhay? Saan ka komportable? Hindi mo naman kailangan yung mga bagay na yun. Alam niyo mga kapatid, kung ano ang mayroon kang hawak ngayon, gamitin mo siya at maniwala ka, mananalo ka at tatalunin mo yung problema na mayroon ka ngayon. Tama? Oh? Ito yung dalawang bagay sa ating nabanggit nito. Sabi diyan, use what we have now for the Lord. Appreciate the talent that God has given you. Ano man yung mayroon ka ngayon, huwag mo nang ikumpara noon sa iba. Huwag mo nang nasain pa kung ano ang mayroon siya. Si Saul, sa kanya yun eh. Kaya niya yung isuot, komportable doon siya. Pero kung ipapasok yung kay David, mas malaki yun at hindi yung magagawa ni David. Kaya kung ano yung mayroon si David, namulot na lang siya ng 5 maninipis na bato doon sa sapa at nilagay niya Diyos sa kanyang suot na pampastol, nilagay niya. Yun yung kanyang niya lang. Hindi po yung problema. Dahil alam mo naman kung sino ang kasama natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Di ba? Alam mo ba kung saan yung mga maliliit na bagay na mayroon ka, doon ka man lalong nagiging malapit sa Panginoon. Pero kung saan yung mayroon kang malalang bagay, parang lalo kang lumalayo sa Panginoon. Di ba dapat kung lumalaki ang mayroon ka, di ba dapat lalong lumalaki naman dapat ang paglapit mo sa Diyos?
Pero ngayon ay kabaliktaran. Kung saan yung maliit na mayroon ka, lalo kang susumikap na lumapit sa Diyos. Pero kung saan na mayroon ka na ngayon, ano ang nangyayari? Dapat nagsusumikap ka, dapat lumapit, pero ang nangyayari ay lumalayo ka dahil doon sa kasi na mayroon ka. Ganun ang nangyari kay Saul. Diba? Panghuli, mga kapatid at panglima, when you focus on God, leave a legacy to people. Kapag nakatuon ka sa Diyos, mag-iiwan ng pamana sa mga tao. Ano po yung pamana? Ano yung legacy na iniwan ni David sa atin? Ito yung importante. Ako bilang mananampalataya, ano yung pamana na pwede kong iiwan sa aking mga kasama, sa aking mga anak? Ang alam lang kasi lang lagi natin kung ano yung ipamamana ko sa aking anak bago ako mamatay. Ipamamana ko ang aking lupa, ipamamana ko ang aking bahay, ipamamana ko yung aking mga, yung aking iba't ibang pag-aari. Pero may nag-isip na ba sa inyo ng legacy para sa Diyos? Ito yung na nangyayari sa panahon natin ngayon. You know, money, material things, lahat ng bagay na mayroon dito, lahat po yan masisira. Pero yung pamana na magbubuhat sa Panginoon hindi masisira, madadala mo yan doon sa langit. Bilang Kristiyano, what is your legacy in your family? Your friend? Ano yung legacy mo as a Christian? Sama ng loob ng kapitbahay mo? Diba? Hinanakit? Ito yung pamana ni David. Hindi lang po niya pinatay si David dahil nagustuhan niya. Mayroon siyang gustong ipakita na ang Diyos ay buhay. Na may gusto siyang ipakita na dapat mayroon tayong ipamana na tutularan tayo ng mga new generation. Ano yung pili natin ibigay sa kanila? Minsan tayo ay mali. As a Christian, ang ating piniprepare, itong sasakyan ko, tig-isa itong aking anak. Ito yung bahay ko. Silang dalawa maghati dyan. Ito aking mga lupa doon ay ganito sa kanya. Yun yung alam nating pamana dahil nasa physical mo tayo. Pero ano yung ligasiya mo ngayon sa Diyos? Ano yung magagawa mo ngayon sa Panginoon? Diba? Ano yung legacy? Ano yung pamana? Ano yung ipapasa mo sa kanila? Okay? Sabi niya, letter 8, let pass on the lessons of God's words to the new generations. Ano yung natutunan natin? And in the second, let's keep something meaningful what we have done to God that we can leave behind. Okay? And in sabi niya, David's fame and that success is not all his own, but God, the one who is behind it. Si David, pwede naman yung sarili niya eh. Ako ang tagana niya. Pero hindi. Hindi niya sinarili na ang tagumpay na yun, ang likod po nun walang iba, kundi ang Panginoon. Kaibigan at kapatid, bakit ka nabubuhay ngayon? Alam niyo ba kung sino yung nasa likod natin? Huwag mong sabihin, nabubuhay ka dahil sa iyong sarili. Nabubuhay ka ngayon dahil mayroon kong nasa likod sa iyo, kung maalala sa iyo kung bakit ka humihinga. Bakit ka kumakain ng masarap? Bakit ka mayaman ngayon? Sino mayaman dito? Hindi kayo mayaman? Brother sa hindi kayo mayaman? Wala ba? Lahat tayo mayaman, di ba? Yung pagkatao mo, yaman mo yan. Di ba? Wala na ibang sato. Kaya mayaman sa brother sa to. O, di ba? So, kaya sabi dito mga kapatid, let's give something meaningful that we have done to God. Okay? So, kailangan po natin yung maiiwan natin. Na makita natin pagdating ng araw yung anak ko, nagigitara, nagda-drums, umaawit. Hindi yung nag-iisip tayo, iiwan ko yung aking mga jewelry sa aking anak. Lahat po yan masisira, lahat po yan mawawala kasi mamamatay man din sila. Kung ano yung ipapamamana mo, ano yung turo, tinuturo mo dahil galing sa Diyos, ituturo din nila sa magiging anak nila. And then yung kanilang magiging anak, ituturo din nila yung lahat ng tinuro. Katunayan, until today, pinag-aral ba natin si David at si Goliath?
Ito yung pamana po ni Goliath ni David sa atin. Hanggang ngayon, pinag-uusapan po natin, ilang taon na po mga kapatid, hanggang ngayon, pinagkikwentuhan pa natin si David at Goliath sapagkat ito yung legacy. Ito yung pamana. So ngayon, ang tanong, ano kaya yung gusto kong ipunla? Ano kaya yung gusto kong ibigay sa susunod sa akin? Pagpakatino tayo mga Kristiyano, para yung susunod natin, matino rin. Pero kung tayo bilang mga Kristiyano, pagkatapos nagsasambahin tayo, mag-iisang bahing Kristiyano din yun. Hindi gano'n. So ngayon mga kapatid, ito yung bagay na dapat po natin gawin at makakatulong sa atin sa panahon ko. Sa ating pagtatapos, 5 bagay. Ano yung makikita natin pa rin kay David? David, a brave man, he is not a coward. Siya yung taong matapang at hindi po siyang taong luwag. Huwag kang maging luwag kapatid. David, godly man. Siya ay makadiyos. David, a man who truly cares about God's people. Kung hindi po mga kapatid ginawa yun ni David, nagpapakita lang po yun na wala po siyang malasakit sa lahat ng mga kulay. Pero alam niya na mahal niya ang Diyos at mahal niya rin yung bayan ng Diyos. Sana tayo lahat ng naririto din, mahal mo rin yung ministry ng Panginoon. Then, David lead the people to trust God. Ito yung isang bagay na gusto niyang ibigay sa lahat ng tao. Maniwala kayo na mayroong Diyos na kayang talunin si Goliath. Tayo ngayon mga kapatid, kaya po natin talunin si Goliath sa buhay natin. The last, David, he showed that no one can defeat God. Wala makakatalo sa ating Diyos. Diyos ang tatalo sa Goliath ng buhay natin. Ngayon mga kapatid, ano ba yung Goliath na mayroon ko ngayon? Kayo ngayon. Sabihin natin, hindi literal na Goliath, problema yung kinakaharap ngayon, tularan ni si David. Maging matapang kayong kaharapin yun, at maging mag-adjust tayo. Kasi lahat ng tagumpay na mangyayari sa atin, ang gumagawa niya ay ang Panginoon. Hindi ka lang. Okay? Lahat na nangyayari sa atin, magbigay tayo ng kaluwalhatian sa Panginoon. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Harinaway pagpalain ng Diyos ang araw ng bawat isa sa amin. Gabayan niyo kami, Panginoon. Salamat sa mga aral na iyong binigay sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon God, sa mga aral na patuloy niyong binibigay sa amin. Na hanggang ngayon, tulad ni David, Panginoon, nanaway mo Diyos, tularan namin ni Diyos ang kanyang pagiging matapang at pagiging makadiyos. Pag-iiwan ng mga ligasiya, Panginoon. Iiwan namin kung paano o Diyos mamuhay yung mga susunod sa amin, Panginoon. Pinupuri po namin ang kanilang pangalan. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na. Amen. Amen. Maraming